Ito na price ni Bitcoin. Ngayon, saan na tayo papunta? Papunta na po tayo doon sa part ng chart na kung saan possible na mag-dribble-dribble sa loob nitong box yung price. Look at this. Magsasama po yung price, yung yellow and blue. Paangat yung blue. Okay? Nagsasama yan. So, itong part na to, magko-consolidate and then after that, it will decide if it will break out pataas or break down dito pababa. Kaya nilagyan ko po ng box. So, we need to break sa upside is 66.6. Sa downside naman is 62.3. Again, kailangan confirm yung breakdown or breakout. So, titignan natin kung saan niya gustong bumasag. So, normal po yan na nangyayari. Bakit po? Kasi yung mga bears will try to make pigil-pigil the blue line to cross above the yellow. Kasi once makatawid itong blue sa yellow, mas nagiging bullish yan yung mga bullish crossover. So si bears ngayon, teka muna ha, teka muna. Nandito pa kami, buhay pa kami. Saglit lang, baba ka muna, bam, buhusan. Ngayon, depende kay bulls yan kung kaya niya bang patawirin itong blue. As long as the price is trading above the blue will continuously go up. As long as the price is trading above the blue will continuously go up. Ngayon, mag-iiba po direksyon yan kapag ka bumasag sa baba, nag-trade below sa blue. It will coincide also dun sa box natin, sa ilalim. Mayuyuko yung blue, hindi po tutuloy. Dito po ang mangyayari. Kaganon, bababa tayo. Another leg down pa, pwedeng pabalik dito. So, ito po yung mga hindi tumutuloy na scenario. Ito po. Ito naman, uptrend naman to. Bumababa yung blue at it's about to cross. Pinigilan ng mga bulls, yung bears. Binanatan. Umakyat. So, ito same din yan. Titignan natin kung kaya yan. So, you have to wait. So, ito usually yung ganito pong area. Pagka ganito yung itsura ng chart, ito yung no trade zone sa atin sa TIPI. No trade zone. Pag ganyan, okay, antay lang pag ganyan na itsura. Eh. Kasi hindi mo nga alam kung saan babasa, itaas ba o baba. Okay, bakit ka sa tataya? Antayin mo mag-confirm, tsaka ka tumaya. Follow for more Tito Moves.